Una sa lahat, Sir Attorney, maraming salamat sa oras ninyo. Maaari ba ninyong ikuwento sa ating mga tagapakinig kung paano nagsimula ang interes ng Meralco na makipag-partner sa Socoteco 2? Yes, salamat sa tanong mo na May, no? Ang Meralco ang pinakamalaking power distribution company sa buong Pilipinas. At nais itong tumulong sa mga electric cooperatives natin sapagkat nakita natin at nabalitaan natin na madalas ang mga brownouts, no, at saka power fluctuation sa mga kanayunan. We believe that we need to help the electric cooperatives by infusing capital and technology para maging ma-upgrade ang mga sistema at maiwasan ang mga brownouts. Kasi alam mo, may napakalaking epekto at damage ang nakikreate ng mga brownouts at kawalan ng kuryente sa mga negosyo. So kaya makikita natin, poverty actually subsists in the countryside. So we want to help and empower our electric cooperatives by infusing capital that they need para magkaroon sila ng tamang resources at saka yung mga technical capability ng kanilang mga employees. So sa ikagaganda ito ng mga consumers at lalong-lalo na halimbawa dito sa Gensan, maraming investors na pupunta kung may iwasan ng mga brownouts at power fluctuations. Sapagkat napakaganda ng lugar na ito, lalong-lalo ng Mindanao, at kailangan natin ng industriya para magkaroon ng maraming hanap buhay at lumago ang ekonomiya dito sa Mindanao. Attorney, ayon po sa ilang report, matindi ang kinakaharap ngayon na financial challenge ng Socoteco 2. In fact, the cooperative's KPS o yung tinatawag na Key Performance Standards Rating was downgraded by the National Electrification and Administration from Category AAA, AAA to Category B. Gaano po kalalim o kalaki ang problemang ito base sa inyong assessment, Attorney Casanova? Yan nga yung aming nabalitaan, ano? At nakakalungkot yan na downgrade yung Socoteco 2. Pero naririto nga kami para tumulong upang mapaganda ang performance ng electric cooperative. So, alam mo, hindi lang yan problema sa Socoteco 2. Maraming electric cooperatives ang namumroblema ng financial sapagkat ang Socoteco 2 ay non-stock, non-profit na korporasyon, ano? At nahihirapan sila sa pangangalap ng pondo dahil nga non-stock, non-profit sila. So, kailangan magkaroon tayo ng innovation approach upang maka-attract ng private capital upang matustusan yung mga pangangailangan na pagandahin. Halimbawa, kailangan magdagdag ng substation, pagandahin yung mga linya na luma na at na madalas nang mag-trip, no? Kaya nagkaka-brownout. O kaya yung mga poste kailangan palakasin upang tumibay ito laban sa mga bagyo o ano-ano mga sakuna. No? Tulad ngayon, nagkakaroon ng mga lindol. So, kailangan nating palakasin at pagandahin ang infrastruktura ng kuryente upang maibsan ang brownout. So, nandiyan kami bilang Meralco, we are considered the gold standard when it comes to power distribution dito sa Pilipinas dahil may kakayahan kami. 122 years na ang Meralco sa industriyang ito. Alam na namin, pinagdaanan na namin lahat ng problema at alam na namin kung paano solusyonan. Okay. Attorney, ano naman po ang nagtulak sa inyong grupo o sa Meralco na pumasok sa ganitong partnership? Ito po ba ay bahagi ng inyong business expansion o isang hakbang para tulungan ang cooperative na makabangon? Unang-una, ang kailangan natin talaga tulungan ng mga cooperative, no? Well, of course, this is also a business expansion in a way kasi magi-invest ang Meralco sa mga electric cooperatives. Pero ang pinaka-ugat ng rason na yan is because when we look at the economic data within the Meralco franchise, makikita natin na halimbawa sa Metro Manila, ang GDP per capita ng bawat Pilipino ay 500,000 per annum. Ibig sabihin, mas produktibo kasi naandun ang negosyo sa Metro Manila at Calabarzon area kung nasaan ang Meralco. Nandun ang mga ecozone, makikita mo pag pumunta halimbawa ng Maynila, Laguna, Bulacan at Cavite o Rizal, nandun ang mga economic sources at mga negosyo.
Kaya mataas ang income level ng ating mga kababayan doon. Pero outside the Meralco franchise, sa labas ng Meralco franchise, ang GDP per capita lamang ay 150 to 200. Ibig sabihin, pag ikaw ay nasa Meralco franchise, mas malaki ng 300,000 per annum ang iyong productivity at income mo. So, kailangan nating ilabas yan outside the Meralco franchise at yon ay sa pakikipag-partnership sa mga electric cooperative. Para yung hanap buhay, hindi na lahat nasa Manila, mapunta naman dito sa Mindanao. Ang lahat ng mga investments mapunta naman dito sa Mindanao para mga taga Mindanao, hindi na kailangan pumunta ng Maynila para lang maghanap ng mabuting buhay. Napapanahon na umunlad dapat ang Mindanao at ang Meralco ay kaagapay ninyo dyan through the electric cooperatives. Okay, sir. Madalas nating marinig ang salitang joint venture. Pero para sa karaniwang consumer, like me, consumer ako, medyo technical ito. Pero sa simpleng paliwanag po, attorney, ano ba talagang ibig sabihin ng joint venture sa kasong ito? Yes, katulad ng nasabi mo kanina, may challenges ng financial at technology. Dalawang bagay kasi yan, lalo ng kuryente. Kailangan mo ng magagaling na inhinyero, linemen na may mga kakayahan. Magagaling naman ang ating mga linemen at mga electrical engineers dito sa Socoteco 2. Pero kailangan nila ng tamang equipment. Kasi kung hindi mo bibigyan sila ng tamang equipment at kasangkapan na training, baka makuryente sila at maaaring mamatay. So kailangan natin pangalagaan ang buhay ng ating mga kawani. Kasi sa Meralco kami, napakaingat namin sa ganyan. Binibigyan namin ng PPE, yung tinatawag na PPE, yung insulation, kahit yung mga truck na kailangan nilang gamitin para wag silang makuryente at maging ligtas ang kanilang pagsisilbi sa ating taong bayan. So, yun ay technical na kapasidad. Ngayon, kailangan din ng financial. So, yung joint venture, basically, sa ordinaryong pamamaraan, mamumuhunan ka lang. Ika nga, mangangapital ka doon sa kumpanya. Magbibigay ka ng pera at saka kakayahan doon sa kumpanya para magkasosyo kayo sa negosyo. Ika nga. So, magka-partner talaga, magkasosyo sa negosyo, ang ibig sabihin. Okay, sa usaping management at decision making naman po, paano po ang magiging setup nito? Mananatili ba nga may control ang cooperative o mas malaking papel ang gagampanan ng inyong grupo? Magbibigay ng mas malaking puhunan ang Meralco para mapaganda kasi nga unang-una, kailangan mo ng malaking puhunan para mapaganda ang mga serbisyo. Lalong-lalo na ang pagtatayo ng substations, paglalagay ng mga transformers, ayan ay daan-daang milyon ang halaga. So, yun ang ibibigay ng Meralco sa kooperatiba para maging kasosyo. Ngayon, ang mahalaga dyan, ang magpapatakbo pa rin yan, ay siyempre itong mga empleyado natin. Walang mawawala ng trabaho. In fact, mapapaganda pa ang paghahanap buhay ng ating mga kasama sa Socoteco 2. Sapagkat papadala namin sila sa training, papagandahin ng mga world-class na training, at saka world-class din na equipment. So, hindi naman namin ninanais na kami galing pang Maynila, pupunta lang dito para patakbuhin ang Socoteco 2. In fact, ang pinakamagandang magpatakbo ng Socoteco 2 ay mga taga rito rin. Sapagkat yan ay serbisyo sa taong bayan. Kailangan mong alam mo kung ano ang puso at hinaing ng bawat consumer dito sa Socoteco 2 upang matugunan mo ng tama yan. Pero kailangan bigyan ng kapital at training para magawa yun ng mas maganda sa pinakamagandang paraan. Okay, attorney, may mga pangamba po kasi na baka tumaas ang singil sa kuryente kapag may private group na papasok. Ano po ang assurance ninyo sa ating mga consumer na hindi ito mangyayari? Napakaganda ng tanong mong yan, kasi sapagkat yan lagi ang saloobin ng ating mga consumers. Ang maganda dito sa Mindanao ay mura ang generation rate, kumpara sa Luzon. Alam mo, sa sinasabi nila, mataas daw ang rate ng Meralco. Yun ay dahil doon sa generation rate sa Luzon, kukunti ang kuryente, kaya mahal ang generation pag bumili ka sa planta. Pero dito sa Mindanao, mas mura ang kuryente. So kapag bumili ng kuryente ang Meralco dito, o Socoteco 2, with a partnership with the Socoteco 2, in fact, ang Socoteco 2 nang bibili, ay mas mura yan. At yun namang distribution rate, ayan naman ay tinatakda ng batas. Yan ang ERC ang nagtatakda niyan, at ang ERC ang policy dyan
ay yung pinakamura dapat at pinakamababang halaga ng kuryente ang mabibigay mo sa consumer. So kami, sa pananaw namin, mas mapapaganda pa ang serbisyo at tingin namin hindi naman kailangang tumaas ang kuryente. Sapagkat dito sa Mindanao, mura ang halaga ng generation rate. At kapag naisakatuparan na ang joint venture po, Attorney Casanova, ano po ang mga pagbabago o benepisyong mararamdaman ng mga miyembro ng cooperative? Halimbawa po, yung sa serbisyo, sa power reliability o sa customer response. Ayan, napakaganda niyan. Unang-una, ang pinaka-priority agad ay maiwasan ang brownout. Kasi malaking balakid yan sa pag-unlad ng ekonomiya at malaking perwisyo sa mga taong bayan. Halimbawa, kung mainit, summer, ang mga estudyante natin kailangan mag-aral, walang ilaw, o kaya yung ating hanap buhay, kung ikaw ay maliit na negosyante, pagka nagkaroon ng brownout, walang tubig, alam mo, daming impact ng kawalan ng kuryente. So, yun ang number one agad na priority. Kailangan yung maiwasan ang brownout at mapaganda ang daloy ng kuryente. Hindi lang sa brownout ito, May. Ito rin yung nagpa-fluctuate yung kuryente, no? Kung ikaw ay may air conditioning o kaya refrigerator, maaring masira yan kapag nagpa-fluctuate ang kuryente. Kaya marami sa mga hotel natin at resort, nagrereklamo dyan sapagkat nasisira ang kanilang mga equipment. Ganon din ang mga ospital, yung ultrasound nila, mga kung ano ng mga high-tech na equipment, nasisira din. At yung sa mga mangingisda natin at mga magsasaka, yung cold storage, kapag nasisira yung equipment, at kung walang mahusay na cold storage, mabubulok ang kanilang mga ani at saka mga harvest. So, kailangan natin ng maiwasan ng brownout para yung ekonomiya at yung kalidad ng buhay ng ating mga taong bayan, lalong-lalo na rito sa may Soc-Sargen area na sakop ng Socoteco 2, ay mapaganda. Napapanahon na para ang Mindanao ay umunlad. Hindi na kailangang magdepende pa sa Manila para umunlad. In fact, kaya kami narito sa Meralco, dito sa Socoteco 2, ay upang tumulong para ang Socoteco 2 ay magbigay ng napakaganda na serbisyo sa ating mga consumers. Attorney Casanova, kung magtagumpay ang joint venture na ito, sa tingin niyo po ba maaari itong maging modelo para sa iba pang electric cooperatives na may kalintulad na problema? Oo, kasi alam mo, hindi pwedeng Maynila lamang ang umuunlad. Kailangan ang buong bansa. Dapat lahat ng Pilipino umuunlad. Hindi lamang yun ng mga Pilipinong nandoon sa Meralco franchise. Kasi nga halos walang brownout doon. Once a year lang nakaka-brownout sa Meralco. Kahit nga bagyo at dire-diretso ang kuryente. Dahil yung aming infrastruktura at mga tao namin, one of the best in fact. So kailangan magawa natin yan. Hindi lamang sa Maynila, kundi dito rin sa Mindanao at sa buong bansa. So, magandang modelo yan na pwede natin gawin. Ang magpapatakbo naman dyan ay ang mga taong bayan din. At ang makikinabang ay ang mga consumers. Okay, maraming salamat po sir sa malinaw na pagpapaliwanag. Bago po tayo magtapos, may iilang power groups rin po ang nag-signify ng intention na makipag-partner sa Socoteco 2. Bakit po dito tayo sa Meralco? Well, ang unang-una, nasabi ko, ang Meralco ang gold standard when it comes to power distribution. Kami rin ang pinakamatagal na, veteranong-veterano na kami dito sa negosyong ito. 122 years. Kaya kung ikaw ay nando sa Metro Manila, makikita mo, halos walang brownout doon. At ang mga negosyante, alam mo, doon sa Pampanga at sa Batangas, halimbawa, nung pumasok ang Meralco, pumasok din ang mga negosyo, nagkaroon ng mga ecozones, nagkaroon ng mga industrial parks, at alam mo doon sa Batangas, alam mo, 3 bayan ang nasasakop ng Meralco doon, out of 34 Pero yung pag-unlad ng 3 bayan na yon, mas malaki pa doon sa buong probinsya ng Batangas. Ganon din sa Pampanga, noong pumasok ang Meralco sa Pampanga, sa Pelco 2, biglang pumasok yung mga malalaking kumpanya na tulad ng Ayala at mga industrial estate at saka mga foreign investors din. Kasi naandun ang kumpiyansa ng negosyo. So, kung papasok ang Meralco at makipag-partner with Socoteco 2, magkakaroon ng kumpiyansa ang ating mga negosyante at foreign investors na pumunta rito sa Gensan at sa Soc-Sargen at lalong uunlad at dadami ang hanap buhay dito sa lugar na ito. Uunlad ang buong Mindanao. Maraming salamat, Attorney Casanova, sir.
ug sa atong mga pinalanggang tigpaminaw. Padayon lang sa pagpaminaw sa atong istasyon alang sa mga musunod nga isyong atong hisgutan. Dinhi lang sa Bombo Radio Jensen, Basta Radio, Bombo!